Ah, bilisan mo dyan. Kanina pa naghihintay ang kliyente mo. Ang malakas na katok sa manipis na pinto ng kwarto ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Napapikit ng mariin si Ara, hinigpitan ang yakap sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Angelo. Ang boses na iyon, ang boses ng kanyang ina na si Aling Lorna, ay laging may dalang pait at panunumbat. Huwag kang pagong dyan. Malaki ang ibabayad ni Amy Tan. Makakain tayo ng masarap bukas, dagdag pa nito mula sa labas. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-akyat ng pamilyar na panginginig sa kanyang mga kamay. Bawat salita ng kanyang ina ay isang paalala sa kung ano ang kailangan niyang gawin para lang may mailaman sa kanilang mga tiyan. Isang paalala sa buhay na pilit niyang tinatakasan sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Pero ngayong gabi, habang dinadama niya ang mahimbing na pagtulog ni Angelo sa kanyang mga braso, may ibang bigat siyang nararamdaman. Hindi ito ang karaniwang bigat ng pagod o ng gutom. Isang nakakapasong init. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang pisngi sa noo ng bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nag-aapoy sa lagnat si Angelo. Hindi ito normal na sinat. Ito ay isang init na tila bumabalot sa buong katawan ng anak niya, isang init na may dalang panganib. Leve, anak, bulong niya, kahit na mahimbing pa rin ang tulog nito. Biglang umuhol si Angelo sa kanyang pagtulog, isang mahinang daing na puno ng sakit. At pagkatapos, nagsimula ito. Ang unti-unting paninigas ng kanyang maliit na katawan. Ang panginginig ng kanyang mga braso at binti. Ang pag-angat ng kanyang mga mata. Nangingisay si Angelo. Diyos ko! Angelo, sigaw ni Ara, ang boses niya ibasag sa sobrang takot. Nawala sa isip niya si Amy Tan. Nawala ang utos ng kanyang ina. Nawala ang lahat maliban sa imahe ng kanyang anak na naghihirap sa kanyang mga bisig. Sa sobrang taranta, mabilis niyang binuksan ang pinto, handang sumigaw ng tulong. Sa labas, nakatayo si Aling Lorna, nakapamiwang at salubong ang mga kilay. Ano ba? Bakit ang? Hindi na naituloy ni Aling Lorna ang sasabihin. Nilampasan siya ni Ara na parang isang bagyo, yakap-yakap ang nanginginig na bata. May lagnat si Angelo. Nay, nangingisay siya, humahagulgol na sabi ni Ara. Pero imbes na pag-aalala, inis ang rumehistro sa mukha ng kanyang ina. Lagnat lang yan. Punasan mo ng basang bimpo. Huwag mong sabihing tatakbuhan mo ang kliyente mo dahil lang dyan. Sayang ang pera, Ara. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal na gumising kay Ara mula sa kanyang pagkasindak. Isang sampal na nag-apoy sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na mas malakas pa sa kanyang takot. Pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mga mata niya ay nagbabaga sa luha at galit. Wala akong pakialam sa pera, sigaw niya, ang bawat salita ay may diin. Dadalhin ko sa ospital ang anak ko. Bago pa makasagot si Aling Lorna, tumakbo na si Ara. Kinuha niya ang maliit na pitaka sa ibabaw ng kanilang lumang aparador, naroon ang lahat ng naipon niya, ang perang pilit niyang itinatago mula sa kanyang ina. Hindi ito marami pero kailangan itong magkasya. Yakap ang kanyang anak, tumakbo siya palabas ng kanilang bahay, palabas ng madilim at masikip na eskinita ng tondo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Bawat segundo ay mahalaga. Nakarating siya sa pangunahing kalsada at halos sumugod sa gitna ng daan para pumara ng taxi. May isang huminto, tinitigan siya ng driver mula ulo hanggang paa, isang gusgusing babae na may dalang batang tila wala ng buhay. Saan tayo, miss? Alanganing tanong ng driver. Sa Philux po, sa Gis. Pakiusap, Manong. Bilisan nyo, pagmamakaawa niya, ipinakita ang hawak niyang pera. Bayaran ko po kayo kahit magkano. Pagsakay nila sa taxi, nagsimula ang isa pang uri ng paglalakbay. Mula sa madilim at magulong mundo ng tondo, dahan-dahan silang pumasok sa isang lugar na tila ibang planeta. Ang mga gusali ay matataas at kumikinang. Ang mga kalsada ay malinis at maliwanag. Bonifacio Global City. Isang lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Pero wala siyang panahon para mamangha. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Angelo, na ngayon ay huminto na sa pangingisay, ngunit sobrang putla at hirap ng huminga. Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan, paulit-ulit niyang dasal, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Nang huminto ang taxi sa harap ng emergency entrance ng ospital, tila siya itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Mabilis siyang bumaba at sumugod sa loob. Ang liwanag, ang lamig ng aircon, at ang amoy ng gamot ay sumalubong sa kanya. Tulong! Ang anak ko, sigaw niya. Agad siyang sinalubong ng mga nurse. Kinuha nila si Angelo mula sa kanyang mga braso at mabilis na isinakay sa isang stretcher. Dinala nila ito sa loob ng isang kwarto, at naiwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, nag-iisa, nanginginig at walang magawa. Napaupo siya sa isang upuan sa sulok, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad at doon humagulgol ng walang tunog. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Ilang minuto ang lumipas. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am, kailangan po nating kunan ang detalye niyo. Nanginginig siyang nag-angat ng tingin. Sa likod ng nurse, may isang doktor na naglalakad palapit, nagbibigay ng instruksyon sa isa pang staff. Pamilyar ang tindig nito ang paraan ng paglalakad. Doc, ito po yung pasyenteng bata na kadadating lang, high-grade fever with seizure, sabi ng nurse sa doktor. Tumango ang doktor at humarap sa kanila. Okay, let's start him on. Natigil ang doktor sa pagsasalita nang magtama ang kanilang mga mata. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang puting coat ng doktor. Ang seryoso ngunit gwapong mukha. Ang mga matang iyon na minsan lang niyang nakita sa dilim ng isang mamahaling hotel room 5 taon na ang nakalipas. Ang mga matang pilit na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Sa harap niya, nakatayo ang simula ng lahat ng ito. Ang aksidente. Ang kanyang sikreto. Ang lalaking ama ng kanyang anak. The proposal for the new cardiology wing is sound, but the budget projection is too conservative. We need to factor in a 20% contingency for equipment importation taxes. Umalinggaw ang boses ni si Miguel de la Cruz sa loob ng malamig at eleganteng boardroom. Ang lahat ng nakaupo sa paligid ng mahabang lamisang gawa sa mahogany ay tahimik na nakikinig, mga kapwa-doktor, miyembro ng board, at mga administrator ng ospital. Sa mundong ito, si Miguel ang hari. Bawat salita niya ay may bigat, bawat suhestyon niya ay may kapangyarihan. Ito ang buhay niya. Maayos, kontrolado, perpekto. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, bahagyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang sulyap lang ay sapat na. Katrina calling. Pinindot niya ang decline at mabilis na nag-type ng mensahe sa ilalim ng mesa. In a meeting, baby. Call you after. Don't forget our dinner with Dad tonight. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Katrina Sarmiento. Maganda, matalino, mula sa isang pamilyang kasing tanyag ng sa kanya. Ang perpektong asawa para sa isang perpektong buhay. Nakaplano na ang lahat. Ang kasal, ang mga magiging anak, ang kinabukasang pareho nilang inaasahan. A.S. de la Cruz. Nag-angat siya ng tingin. Yes? We have an emergency at the ZC. Pediatric patient, febrile seizure. They're requesting for a cardio consult. Tumango si Miguel, walang bakas ng pag-aatubili. Mabilis siyang tumayo. Excuse me, gentlemen. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mundo. Mula sa tahimik na boardroom, pumasok siya sa organisadong gulo ng emergency room. Mga tunog ng monitor, mga utos ng doktor, mga daing ng pasyente. Dito, isa pa rin siyang hari, pero ang kaharian niya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Saan ang pasyente? Tanong niya sa head nurse. This way, doc. Iginya siya patungo sa isang cubicle. Sa loob, nakahiga ang isang batang lalaki, mahimbing nang natutulog, may nakakabit na sa kamay. At sa tabi nito, sa isang upuan, nakayuko ang isang babae. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ma'am, sabi ng nurse sa babae. Ito po si E.C. de la Cruz. Siya po ang titingin sa anak ninyo. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang babae. At sa sandaling iyon, tila may kung anong kuryenteng dumaloy sa hangin. Ang mga mata ng babae, namumugto, puno ng takot, ngunit may kung anong pamilyar sa mga ito. Nakita na niya ang mga matang iyon dati. Pero saan? Kailan? Ipinilig niya ang kanyang ulo, iwinaksi ang isiping iyon. Trabaho muna.
I'm Easy de la Cruz, sabi niya sa isang profesional na tono, sinisikap na pakalmahin ito. Your son is stable now. The seizure has stopped. We just need to run some tests to find the cause of the high fever. Hindi sumagot ang babae. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga labi ay bahagyang nakaawang, na para bang nakakita ito ng isang multo. May kung anong kaba ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Miguel, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, binabasa ang hawak na chart. His name is Angelo. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito. Okay, Angelo. Let's have a look at you, little man, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Lumapit siya sa bata at sinimulang suriin ito. Kinuha niya ang kanyang stethoscope, pinakinggan ang puso at baga nito. Habang ginagawa ito, napansin niya ang gusot at murang damit ng ina. Ang pagod at takot sa mukha nito. Malinaw na hindi sila galing sa isang marangyang pamilya. Paano sila napadpad dito? Nang suriin niya ang ulo ng bata para sa anumang pinsala, bahagyan niyang itinaas ang tainga nito para tingnan ang likod. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na marka sa balat. Isang balat na hugis bituin. Huminto sa pagtibok ang puso ni Miguel. Isang maliit na bituin. Automatiko, walang kamalay-malay, dinala niya ang kanyang kanang kamay sa likod ng sarili niyang tainga. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang pamilyar na umbok sa kanyang balat. Ang parehong marka. Ang parehong hugis. Isang birthmark na minanapan niya sa kanyang lolo. Dahan-dahan siyang lumingon sa babae. Si Ara. Ang pangalan niya ay Ara, ayon sa chart. Nakatingin pa rin ito sa kanya, ngunit ngayon, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang pagsusumamo na huwag na siyang magtanong. Biglang bumalik sa isip ni Miguel ang isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng kabiguan. Isang malaking business deal ng pamilya nila ang nawala. Uminom siya. Uminom siya ng husto, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Nagpunta siya sa isang bar, pagkatapos ay sa isang hotel. Ang mga alaala ay pira-piraso at malabo. Isang bote ng mamahaling alak. Ang malungkot na himig ng isang piano. At isang babae. Isang babaeng may malulungkot na mga mata. Napatingin siyang muli kay Ara, pagkatapos ay sa natutulog na si Angelo. Pinagpawisan ng malamig si Miguel. Ang perpektong buhay niya, ang nakaplanong kinabukasan, ang kasal kay Katrina, lahat ng iyon ay biglang parang gawa sa babasagin na salamin, at isang malaking bato ang papalapit dito, handa itong durugin anumang oras. Ang babae. Ang bata. Ang marka. Tinitigan niya ang mag-ina, at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang tanong ang nabuo. Isang tanong na malamig, matalim, at kayang magpabago ng lahat. Posible kaya? Nakayuko si Ara sa gilid ng kama ni Angelo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ng anak. Ang bawat mahinang paghinga ni Angelo ay musika sa kanyang pandinig, isang patunay na ligtas na ito. Ngunit ang bawat pagtibok naman ng sarili niyang puso ay isang malakas na kabog ng kaba. Mula nang makita niya siya, hindi na nawala ang panginginig sa kanyang buong katawan. Miguel de la Cruz. Ang pangalan pa lang ay tila may kapangyarihan ng saktan siya. Ilang oras na ang nakalipas mula nang iwan sila nito sa SEC cubicle. Pagkatapos nitong makita ang balat ni Angelo, wala itong sinabi. Tinitigan lang siya nito ng matagal, isang tingin na puno ng mga tanong na hindi nito masabi, bago ito tumalikod at nagbigay ng mga propesyonal na instruksyon sa mga nurse. Pagkatapos noon, inilipat sila sa isang pribadong silid. Isang silid na mas malaki pa sa tinitirhan nilang mag-ina sa tondo. May sarili itong banyo, isang malambot na sofa, at isang bintanang tanaw ang kumikinang na syudad. Alam ni Ara na hindi niya ito kailanman mababayaran. Isang nurse ang pumasok na may dalang pagkain para sa kanya. Pinabibigay po ni E. de la Cruz, sabi nito ng may ngiti. Lalo lang siyang kinabahan. Bawat kilos nito ay parang isang lambat na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya si Angelo na payapang natutulog, bumukas ang pinto. Pumasok si E. de la Cruz, hindi na suot ang kanyang puting coat. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks,
Ngunit kahit ganoon ay hindi nabawasan ang aura ng kapangyarihan nito. Good morning, bati nito, ang boses ay kalmado. I spoke with the pediatrician. Angelo is responding well to the antibiotics. Mukhang bacterial infection lang ang sanhi ng lagnat niya. He'll be fine. Nakahinga ng maluwag si Ara, isang tunay na ginhawa ang naramdaman niya sa unang pagkakataon. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Umupo ito sa sofa na katapat ng kama. Don't worry about the hospital bill, ako na ang bahala. Napatingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pasasalamat. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan. Lumuha siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Salamat po, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Tumango lang ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya. May kung anong intensidad sa tingin ito na nagpatuyo sa kanyang lalamunan. Ara, sabi nito, binanggit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Can I ask you something personal? Nagsimula na naman ang kabog sa kanyang dibdib. Ito na ang kinatatakutan niya. Taga saan kayo? Sa Tondo po. At si Angelo, anong apelyido niya? Reyes po. Katulad ng sa akin. Huminto ito sandali. Nasaan ang tatay niya? Ang tanong na iyon. Ang tanong na palagi niyang iniiwasan. Napayuko si Ara, tinitigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Anong isasagot niya? Ikaw. Ikaw ang tatay niya. Ang mga salitang iyon ay gustong kumawala sa kanyang bibig, ngunit pinigilan siya ng hiya at takot. Anong iisipin nito? Na isa siyang babaeng naghahanap ng pera. Na ginamit niya ang anak niya para lang makalapit dito. Umalis na po siya, pagsisinungaling niya, ang boses niya ay halos isang bulong. Nag-abroad po. Hindi na po nagpakita. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Miguel. I see. Katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Alam ni Ara na hindi ito naniniwala. Nararamdaman niya ang mga mata nitong sinusuri ang bawat galaw niya, ang bawat pag-iwas niya ng tingin. Ere! Anak! Isang malakas na sigaw mula sa labas ng pinto ang bumasag sa kanilang tensyon. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Aling Lorna, ang buhok ay gulo-gulo at ang mukha ay galit na galit. Hayop ka! Dito ka lang pala nagpunta. Iniwan mo ako doon. At sino to? Sigaw nito, itinuturo si Miguel mula ulo hanggang paa. Ito ba ang bago mong kliyente, ha? Mas mayaman ba to kay Emitan? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Ang hiya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Nay, tama na po. Pero hindi nakinig si Aling Lorna. Lumapit ito kay Miguel, ang mga mata ay kumikinang sa pagkaganid. Ikaw? Sir, huwag po kayong maniniwala sa anak ko. Kailangan po namin ng tulong. Pinabayaan niya kami. Dapat lang na magbayad kayo para sa pag-aalaga niya sa apo ko. Napatayo si Miguel, ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ma'am, I think you should leave. But I said, leave, ulit ni Miguel, ang boses ay mababa ngunit may bigat na nagpatigil kay Aling Lorna. Or we'll call security. Padabog na tumalikod si Aling Lorna. Bago ito lumabas, sinamaan nito ng tingin si Ara. Magtutuos tayo mamaya. Nang maisara ang pinto, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Hindi magawang mag-angat ng tingin ni Ara. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay gumuho. Ang lahat ng tinatago niya ay unti-unti nang nabubunyag. Huminga ng malalim si Miguel. Ang tingin niya kay Ara ay hindi na lang pagdududa. Mayroon na itong halong awa, ngunit mayroon ding determinasyon. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan, Ara, sabi nito sa isang dahan-dahan, ngunit mariing boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Gusto kong malaman ang totoo. Kahit ano pa man yan. Hindi makatulog si Miguel. Ilang araw na ang lumipas mula noong eksena sa ospital. Ilang araw na siyang binabagabag ng mga imahe, ang mga mata ni Ara na puno ng takot, ang galit sa mukha ng ina nito, at higit sa lahat, ang maliit na markang hugis bituin sa likod ng tainga ni Angelo.
Pumapasok siya sa trabaho, nakikipag-usap sa mga pasyente, dumadalo sa mga meeting, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang perpektong mundong binuo niya ay tila may malaking bitak na, at sa bawat oras na lumilipas, lalong lumalaki ang bitak na iyon. Hindi niya matanggap ang mga kasinungalingan ni Ara. Nag-abroad po. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isip, kasabay ng panginginig ng boses nito at pag-iwas ng tingin. Ngunit mas hindi niya matanggap ang posibilidad na ang lahat ng hinala niya ay totoo. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang maluwag at tahimik na opisina, hindi na niya nakayanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan na head ng pathology lab. Ben, it's Miggy, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa kaysa karaniwan. I need a favor. A big one. And it needs to be completely off the record. Kinabukasan, sa ilalim ng dahilan na kailangan ng follow-up blood test para kay Angelo, isang nurse ang kumuha ng sample mula sa bata. Sa parehong araw, kumuha si Miguel ng sarili niyang sample. Dinala niya mismo ang 2 vial sa opisina ni Ben, nakalagay sa isang nondescript na paper bag. Are you sure about this, Miggy? Tanong ni Ben, ang mukha ay puno ng pag-aalala. This could change everything. I need to know the truth, Ben, maring sagot ni Miguel. I can't live with the uncertainty. Ang sumunod na 2 araw ay isang uri ng impyerno. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat pagtingin niya kay Katrina sa kanilang hapunan ay may kasamang isang matinding kirot ng pagkakasala. Paano niya sasabihin dito? Paano kung totoo nga? At pagkatapos dumating ang tawag. Miggy, aalisin ko na sa sistema ang records. Pero ang resulta nasa desk ko na. In sealed brown envelope. Bumaba si Miguel sa lab, ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Kinuha niya ang sobre mula kay Ben, isang simpleng tango lang ang palitan nila ng pasasalamat. Hindi niya ito binuksan doon. Dinala niya ito pabalik sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at ibinaba ang mga blinds. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit niya ang sobre. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. At doon, sa ilalim ng mga numero at technical jargon, nabasa niya ang mga salitang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Nabitawan niya ang papel. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tutu! Si Angelo ay anak niya. Ang batang iyon, na may mga matang katulad ng sa ina nito, ay dugo niya. At si Ara, ang babaeng may malulungkot na mga mata mula sa gabing pilit niyang kinalimutan, ay ang ina ng kanyang anak. Isang alon ng iba't ibang emosyon ang humampas sa kanya, gulat, galit, at isang hindi maipaliwanag na saya. May anak siya. Ngunit kasabay nito, isang nakakabinging pagkakasala. 5 taon. 5 taon na nabuhay ang kanyang anak sa kahirapan habang siya ay namumuhay na parang isang hari. Kailangan niyang makausap si Ara. Ngayon na. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. Alam niyang madalas itong tumambay sa maliit na parke sa loob ng hospital grounds habang natutulog si Angelo sa hapon. At tama nga siya. Nakita niya itong nakaupo sa isang bench, mag-isang nakatanaw sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ara! Nagulat ito at sa isang iglap ay nakita niya ang takot sa mga mata nito. Tumayo ito, handang tumakbo. Huwag kang matakot, sabi niya, sinubukang pakalmahin ito. Kailangan lang nating mag-usap. Walang salita, iniabot niya ang papel. Kinuha ito ni Ara, ang mga kamay ay nanginginig. Habang binabasa nito ang resulta, dahan-dahang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na ito tumingin kay Miguel. Yumuko lang ito at ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel na hawak niya. Wala na siyang itinatanggi. Ang kanyang mga luha ang naging kumpirmasyon. So, it's true. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Isang boses na kilalang-kilala ni Miguel. Sabay silang napalingon ni Ara. Doon, nakatayo si Katrina, suot ang isang mamahaling bestida, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang mga mata ay parang yelo. Katrina, what are you doing here? Gulat na tanong ni Miguel. Sinusundan ka.
I had the feeling you were hiding something from me, sabi ni Katrina, ang tingin ay hindi inaalis kay Ara. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay may kasamang panganib. At tama nga ako. So this is your secret. Isang anak sa labas. Tumingin ito kay Ara mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. At sa isang katulad mo pa. Katrina, stop it, saway ni Miguel, ngunit tila huli na ang lahat. Stop what, Miggy? Telling the truth, tumawa si Katrina, isang tawang walang saya. Alam mo ba kung sino talaga yan? Nagpaimbestiga ako. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Ara Reyes. Bumaling si Katrina kay Miguel, ang bawat salita ay isang punyal na itinararak niya, hindi lang kay Ara, kundi pati na rin sa kanya. Yang babaeng yan, Miggy, isa siyang pukpok. Isang bayarang babae mula sa Tondo. Nagbebenta ng katawan para sa pera. At ngayon, ginagamit niya ang bata para makakapit sa isang mayamang doktor na tulad mo. Isn't it obvious? It's a classic gold digger scheme. Ang salitang pukpok ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Miguel kung paano nawalan ng kulay ang mukha nito, kung paano ito nanginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Naghalo-halo ang lahat sa isip ni Miguel. Ang resulta ng Ethe. Ang katotohanang may anak siya. Ang mga akusasyon ni Katrina. Ang sakit sa mga mata ni Ara. Nakatayo lang siya doon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang utak ay tila huminto sa pag-andar, hindi alam kung ano ang unang dapat paniwalaan, kung sino ang unang dapat ipagtanggol. Ang kanyang perpektong buhay ay gumuho sa harap niya, at siya ay naiwang paralisado sa gitna ng mga guho. At ang pananahimik niya iyon ang naging hatol. Nakita ni Ara ang kanyang pag-aalinlangan. Nakita nito ang kanyang katahimikan. At sa mga mata nito, ang kaunting pag-asa na namuo kanina ay biglang namatay, napalitan ng isang pinal at ganap na pagkasira ng puso. Tumingin ito sa kanya, hindi na may takot, kundi may isang malamig na hinanakit. Sana hindi na lang kita nakilala, bulong nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Mabilis itong tumalikod, tumakbo pabalik sa ospital. Naiwan si Miguel doon, kasama si Katrina na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang tanging naririnig niya ay ang huling sinabi ni Ara. At ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding bigat ng pagkakasala, isang bigat na alam niyang habang buhay niyang dadalhin. Tumakbo si Ara. Tumakbo siya palayo sa parke, palayo sa mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao, palayo sa nananahimik na mukha ni Miguel. Ang bawat hakbang niya pabalik sa silid ng ospital ay isang pagtakas. Ang hangin ay tila hindi sapat para sa kanyang mga baga. Pokpok. Ang salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Isang salitang marumi, isang tatak na habang buhay na nakadikit sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi man lang siya ipinagtanggol ni Miguel. Ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon. Isang hatol. Pagpasok niya sa pribadong silid, ang karangyaan nito ay tila isang pang-iinsulto. Ang malambot na kama, ang malamig na aircon, ang magandang tanawin, lahat ng ito ay bahagi ng mundo ni Miguel, isang mundong walang puwang para sa isang tulad niya. Nilapitan niya si Angelo, na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa mundong kadudurog lang sa kanyang ina. Hinaplos niya ang pisngi nito, at sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong kasing tigas ng bakal. Hindi sila pwedeng manatili dito. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang kapaligirang hinuhusgahan ang kanyang ina. Hindi niya hahayaang tingnan si Angelo bilang isang pagkakamali, isang produkto ng isang bayarang babae. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa mesa at nagsulat ng isang maikling liham. Hindi para kay Miguel. Hindi para sa kanyang ina. Para ito kay Nen, ang kanyang kapitbahay at kaisa-isang kaibigan sa Tondo, ang nag-iisang taong nakakakilala sa kanya bago pa man mangyari ang lahat. Nen, aalis na kami ni Angelo. Huwag mo na kaming hanapin. Magpapakalayo kami. Salamat sa lahat. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang paalam. Dali-dali niyang iniligpit ang kanilang iilang gamit sa isang maliit na bag ang mga damit ni Angelo, ang tanging laruan nito, at ang natitira pa niyang pera. Kinausap niya ang nurse sa station. Magandang gabi po.
Pwede na po bang ma-discharge ang anak ko? Pagsisinungaling niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May bahay po kasi kaming uwian. Pero, ma'am, kailangan pa po siyang obserbahan. Okay na po siya, pagpupumilit ni Ara. Hindi ko na po kayang bayaran ang mananatili pa kami dito. Uuwi na lang po kami. Ang kanyang itsura, ang kanyang pananamit, ang kanyang halatang kahirapan, iyon ang naging pasaporte niya. Walang naghinala. Isang mahirap na ina na hindi kayang bayaran ang serbisyong medikal. Sino ang mag-aakala na siya ay tumatakas? Pinirmahan niya ang mga waiver. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Angelo at tahimik na lumabas ng ospital. Bawat hakbang palayo ay isang pako na ibinabaon niya sa kanyang nakaraan. Nakarating sila sa isang terminal ng bus. Nagtanong siya sa dispatcher. Saan po ang bus na papuntang Batangas? Doon po sa dulo, Ineng. Pierre ang baba. Batangas. Ang lugar na laging ikinukwento ng kanyang yumaong ama. Isang lugar na may dagat, mga bangka, at simpleng pamumuhay. Isang lugar na malayo, malayo sa Tondo, malayo sa Keith, malayo kay Miguel. Sumakay siya sa isang halos walang laman na bus. Pinili niya ang upuan sa pinakalikod, sa tabi ng bintana. Inayos niya ang pagkakauna ni Angelo sa kanyang mga braso, kinumutan ito ng kanyang sariling manipis na jacket. Nagsimulang umandar ang bus, dahan-dahang binabaybay ang EDSA. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, ang matatayog na gusali, ang mga billboard na nagpapakita ng masayang pamilya, lahat ng iyon ay dahan-dahang lumalabo, naiiwan sa likuran. Napasandal si Ara sa malamig na salamin ang bintana, at doon, sa dilim, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nagising siya sa amoy ng alat at isda. Sumisikat na ang araw. Narating na nila ang isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas. Bumaba sila ng bus, at ang sumalubong sa kanya ay isang ibang-iba na mundo. Ang ingay ng mga busina ay napalitan ng tunog ng mga tricycle at alon ng dagat. Ang hangin ay sariwa. Naglakad sila ni Angelo, nagising na at namamangha sa bagong paligid. Nakahanap si Ara ng isang maliit na paupahan, isang kwarto lang na sapat para sa kanilang dalawa. Ginamit niya ang halos lahat ng natitira niyang pera para sa paunang bayad. Kinahapunan, habang naghahanap ng trabaho, napadpad siya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng daan. Naghahanap po ba kayo ng tagahugas ng plato o katulong sa kusina? Tanong niya sa matandang babaeng nagluluto. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, nakita ang bata sa kanyang likuran at ngumiti. Marunong ka bang maghiwa ng sibuyas? Sige, magsimula ka na bukas. Sa paglubog ng araw, dinala ni Ara si Angelo sa dalampasigan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng dagat ang kanyang anak. Tumakbo si Angelo sa buhanginan, tumatawa habang hinahabol ang paurong sulong ng mga alon. Napaupo si Ara sa buhangin, pinapanood ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng isang maliit na piraso ng kapayapaan. Ang pagod ay naroon pa rin, ang sakit ay hindi pa nawawala, ngunit dito, sa lugar na ito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, siya lang si Ara, ang nanay ni Angelo. Dito, maaari silang magsimulang muli. Isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, sa gitna ng abalang tanghalian sa karinderya, habang nagpupunas siya ng mga mesa, narinig niya ang balita mula sa maliit na telebisyong nakasabit sa sulok. Isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen. Si Miguel de la Cruz. Kinumpirma kaninang umaga ng kampo ng kilalang cardiologist na si Miguel de la Cruz ang biglaang pagkakansela ng kasal nito sa heredera ng Sarmiento Group na si Katrina Sarmiento. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang magkabilang panig tungkol sa dahilan ng T. Halos mabitawan ni Ara ang basang-basahan na hawak niya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Kinansela? Bakit? Ang kapayapaang ilang saglit niyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Akala niya ay nakatakas na siya. Ngunit kahit sa daan-daang kilometrong layo, tila hinahabol pa rin siya ng anino ni Miguel de la Cruz. Ang katahimikan. Iyon ang parusang ipinataw ni Miguel sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa loob ng kanyang mamahaling kotse. Ang katahimikan sa loob ng kanyang malaking bahay.
Ang katahimikan na sumisigaw, na paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ang sarili niyang pananahimik sa parke noong araw na iyon. Sana hindi na lang kita nakilala. Ang mga salita ni Ara ay parang isang multo na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Nakikita niya ang mukha nito sa bawat pasyenteng ginagamot niya, naririnig niya ang boses nito sa katahimikan ng gabi. Ang bigat ng pagkakasala ay isang pisikal na bagay, isang bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Kinagabihan, sa isang formal na hapunan sa mansyon ng mga De La Cruz, nakaupo siya sa tabi ni Katrina. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay masayang nakikipag-usap sa ama ni Katrina tungkol sa negosyo. Ngumingiti si Katrina, umiinom ng alak, umaarteng para bang walang nangyari. Pero nakikita ni Miguel ang katotohanan sa likod ng ngiting iyon, ang tagumpay, ang kalupitan. At hindi na niya ito kinaya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos, lumikha ng isang mahinang tunog na nakakuha ng atensyon ng lahat. Dad, Jim E. Sarmiento, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mailamig na nagpatigil sa lahat. Katrina! May kailangan akong sabihin. Tumingin sa kanya si Katrina, ang mga kilay ay bahagyang nakataas. Miggy, can it wait? No, it can't, mariing sagot ni Miguel, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. I'm calling off the wedding. Nabitawan ni Katrina ang kanyang wine glass. Isang mansa ng pulang alak ang kumalat sa puting mantel, parang dugo. Ang lahat sa lamesa ay natigilan. Miguel! Ano bang pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Don Ricardo. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay nakatuon lang kay Katrina. Hindi ko kayang pakasalan ang isang taong walang puso, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig nito. The things you said, the cruelty. I can't live with that. I can't become a man who allows that. Tumayo si Katrina, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. How dare you? Pagkatapos ng lahat, ako pa ang masama? Para lang sa isang hamak na bayaran. Stop, puto ni Miguel, ang boses niya ay tumigas na parang bato. Don't you dare say another word about her. Tumalikod si Miguel at naglakad palabas, iniwan ang gulo, ang mga sigaw ng kanyang ama, at ang puno ng pagbabantang tingin ni Katrina. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga siya. Ngunit ang ginhawa ay agad na palitan ng isang mas kagyat na pangangailangan. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kinabukasan, sa kanyang opisina, tinitigan ni Miguel ang screen ng kanyang computer. Isang larawan ni Ara nakuha mula sa kikis ng ospital. Malabo, malungkot, ngunit siya pa rin iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ng kanilang pamilya. Santos, I need you to find someone, sabi ni Miguel. Her name is Ara Reyes. She has a 5-year-old son named Angelo. They disappeared from Luke's Evis 3 days ago. I want you to find her. Kahit saan pa siya nagpunta. Noted, sir, sagot ng investigador. And one more thing, dagdag ni Miguel, ang kanyang boses ay bumaba. I want you to investigate someone else. Katrina Sarmiento. Her family. Everything. I want to know everything. Lumipas ang mga araw. Bawat araw na walang balita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Nalaman niyang umalis si Ara ng ospital, pumirma ng waiver at naglaho na parang bula. Bumalik siya sa Tondo, sa address na nakuha niya mula sa hospital records, ngunit wala na sila doon. Isang kapitbahay na nagngangalang Nen ang nakausap niya, ngunit umiling lang ito, ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Isang linggo pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, tumawag ang investigador. Sir, may lead na po ako kay Ine Reyes. May nakakitang sumakay siya ng bus papuntang Batangas. Sinusuyod na ng mga tao ko ang mga bayan doon. Isang kislap ng pag-asa ang naramdaman ni Miguel. Good. Keep me updated. Pero, sir, pagpapatuloy ng investigador, ang boses nito ay nag-iba, naging maseryoso. May nalaman po ako tungkol sa pamilya Sarmiento. Isang bagay na malaki. Tungkol sa tatay ni Ara Reyes. Natigilan si Miguel. Anong tungkol sa tatay niya? I'm sending you the file now, sir. It's complicated. Pagkababa ng telepono, isang email ang pumasok. May isang attachment, Sarmiento Reyes case, via.
Binuksan niya ito, ang puso niya ay kumakabog. Ang file ay naglalaman ng mga lumang artikulo ng balita, mga dokumento mula sa korte, at mga financial records. Binasa ni Miguel ang tungkol sa isang maliit na construction company na pag-aari ng isang Ricardo Reyes, ang ama ni Ara. 6 na taon na ang nakalipas, pumasok ito sa isang malaking joint venture project kasama ang Sarmiento Group. Ngunit sa kalagitnaan ng proyekto, biglang nag-pull out ang mga Sarmiento, sinisisi ang kumpanya ni A. Reyes sa mga di umanong depektibong materyales. Ang sumunod na nabasa niya ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ang Sarmiento Group ay nagsampa ng kaso na nagresulta sa pagkabangkarote ng kumpanya ni A. Reyes. Nawala ang lahat sa kanila. Ang bahay, ang ipon, ang dignidad. At ang huling artikulo, isang maikling balita tungkol sa isang aksidente sa kalsada. Si Ricardo Reyes, dead on the spot ayon sa report, posibleng atake sa puso habang nagmamaneho dahil sa matinding stress. Pero ayon sa confidential report ng investigador, may mga testigo na nagsasabing ang deal ay isang setup. Nilinlang ng mga Sarmiento si E. Reyes para makuha ang rights sa lupaing pagtatayuan ng proyekto sa mas mababang halaga. Ang depektibong materyales ay isang kasinungalingan. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Miguel. Ang kahirapan ni Ara. Ang pagkaganid ng ina nito. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagsimula ito hindi dahil sa kamalasan, kundi dahil sa kasakiman ng pamilya ni Katrina. At ang galit ni Katrina kay Ara hindi lang iyon simpleng selos ng isang babaeng inagawa ng fiand. Iyon ay takot. Takot na baka sa paglapit ni Ara sa kanya, mabuksan ang isang madilim na sikretong matagal na nilang ibinaon sa limot. Kaya niya ito siniraan. Kaya niya ito tinawag na pukpok. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad ni Ara bago pa man ito makapagsalita. Napatayo si Miguel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Isang pulang galit ang kumulo sa kanyang loob, isang galit na tumupok sa lahat ng natitira pa niyang pagkakasala at pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa isang pagkakamali ng isang gabi. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa babaeng sinira ng mundo. At tungkol sa pagprotekta sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang wallet at ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na niya kailangan pang hintayin ang eksaktong address mula sa investigador. Pupuntahan niya ang Batangas. Hahalughugin niya ang bawat bayan, bawat baryo, bawat dalampasigan kung kinakailangan. Habang mabilis siyang naglalakad palabas ng ospital, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Hahanapin niya si Ara. At sa pagkakataong ito, kapag nahanap niya ito, hinding-hindi na niya ito bibitawan. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito. Ang makina ay umugong at mabilis niyang pinatakbo ito sa kalsada, patungo sa direksyon ng south. Ara, parating na ako. Isang linggo. Isang linggo nang sinusubukan ni Ara na ibaon sa limot ang balitang narinig niya sa telebisyon. Isang linggo na siyang nagpapakapagod sa karinderya sa umaga at nag-aalaga kay Angelo sa hapon, pilit na lumilikha ng isang bagong routine, isang bagong buhay. Ngunit bawat gabi, kapag yakap na niya ang kanyang anak, ang tanong ay bumabalik, bakit? Bakit kinansela ni Miguel ang kasal? Huwag mo nang isipin yon, Ara, sabi niya sa sarili. Wala ka nang pakialam doon. Pero sino ang niloloko niya? Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng karinderya, matapos ang tanghalian, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumagal ang pagwawalis ni Ara, ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog. Bumukas ang pinto sa driver's side. At mula doon, lumabas siya. Si Miguel. Nakatayo siya doon, sa gitna ng maalikabok na kalsada ng isang maliit na bayan sa Batangas, suot ang kanyang mamahaling damit na tila hindi bagay sa lugar. Ngunit ang mga mata niya, hindi na ito malamig o mapanuri. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, isang halo ng pagod, pagsisisi, at isang matinding determinasyon. Nabitawan ni Ara ang walis. Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina, halos dalhin ng hangin. Lumakad siya palapit, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop na maaaring tumakbo anumang oras. Paano mo ako nahanap, iyon lang ang lumabas sa bibig ni Ara. Hindi mahalaga yon, sagot niya, huminto ilang hakbang ang layo mula sa kanya.
Ang mahalaga, nandito ako. Umiling si Ara, isang hakbang na umatras. Umalis ka na. Wala kang dapat gawin dito. Maayos na kami. Hindi kayo maayos, sabi ni Miguel, ang boses ay nagkaroon ng diin. At kasalanan ko ang lahat. Ara, may kailangan kang malaman. Bago pa man makasagot si Ara, dinala sila ng kanilang mga paa patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan sila makakapag-usap ng walang nakakarinig. Doon, sa harap ng payapang dagat, habang papalubog ang araw, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang investigasyon. Ang tungkol sa Sarmiento Group. Ang tungkol sa joint venture. Ang tungkol sa kasinungalingan. Ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Habang nagsasalita si Miguel, napaupo si Ara sa buhangin, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng isang puzzle na hindi alam ni Ara na umiiral. Ang galit ng kanyang ina, ang biglaang pagbagsak ng kanilang buhay, ang pagkamatay ng kanyang ama, lahat ay konektado pala. At ang koneksyon ay ang pamilya ng babaeng humamak sa kanya. Patawarin mo ako, Ara, pagtatapos ni Miguel, ang boses niya ay basag. Lumuhod siya sa harap niya, hindi alintana ang mamahaling pantalon na nadudumihan ng buhangin. Hindi lang sa pananahimik ko, kundi sa lahat ng pinagdaanan mo dahil sa pamilya niya. Kung nalaman ko lang sana noon. Tumingin si Ara kay Miguel, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting napapalitan ng isang nakakalulang pagkaunawa. Hindi mo kasalanan, bulong niya. Kasalanan ko dahil hinayaan kong saktan ka niya, giit ni Miguel. Pero hindi na mangyayari ulit yon. I promise you. Sa gitna ng kanilang maramdaming sandali, isang tunog ng humaharurot na sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Isang van ang huminto malapit sa kanila. At mula doon, bumaba ang dalawang tao na hinding-hindi inaasahan ni Ara na makikitang magkasama. Si Katrina, ang mukha ay mas malamig pa sa yelo. At sa likod nito, alanganing nakasunod ang kanyang ina, si Aling Lorna. So, the little drama isn't over yet, sabi ni Katrina, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Talagang hinanap mo pa ang basurang ito, Miggy. Anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ni Miguel, mabilis na tumayo at humarang sa harap ni Ara. Sinundan ka namin, syempre, sagot ni Katrina. At nagdala ako ng kakampi. Tumingin ito kay Aling Lorna. Sige na. Sabihin mo sa kanila kung bakit ka nandito. Sabihin mo sa kanila ang alok ko. Tumingin si Aling Lorna kay Ara, pagkatapos ay kay Miguel. Anak, sabi niya, bibigyan niya ako ng malaking pera kung isusuko mo si Angelo sa kanya. Parang isang kidlat na tumama kay Ara ang mga salitang iyon. Ang sarili niyang ina, ipagkakanulo siya para sa pera. Walang hiya ka, Katrina, sigaw ni Miguel. Umisi si Katrina. Bakit? It's a win-win. Makukuha ko ang gusto ko, ang kahihiyan ng pamilya de la Cruz na magkaroon ng bastardo. At ang ina mo naman, magkakaroon ng perang matagal na niyang gusto. Ikaw, Ara. You can go back to a life you're familiar with. Sa putikan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ara. Ang takot na palagi niyang daladala ay biglang nawala. Ang hiya na bumabalot sa kanya ay biglang natunaw. Ang natira ay isang dalisay at nag-aapoy na galit ng isang ina. Dahan-dahan siyang tumayo sa likod ni Miguel. Humarap siya hindi kay Katrina, kundi sa sarili niyang ina. Tama na, Nay, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Aling Lorna kailanman. Hindi pera ang kailangan ko. Hindi awa ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang anak ko. Humarap siya kay Katrina, ang mga mata niya ay nagbabaga. At ikaw, maaari mong bilhin ang lahat ng gusto mo. Pero hinding-hindi mo mabibili ang dignidad ko. At hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Natigilan si Katrina, hindi inaasahan ang pagbabagong loob ni Ara. Ngumiti si Miguel, isang ngiti ng paghanga para sa babaeng nasa likod niya. Game over, Katrina. I have everything. The documents, the witnesses. Ipinadala ko na lahat sa mga abogado ko kanina bago ako pumunta dito. Biglang namutla si Katrina. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Sa di kalayuan,
isang police patrol car ang paparating, ang mga ilaw nito ay kumukutitap sa papalubog na araw. "I called them," sabi ni Miguel. "For your protection, Ara. And for justice." Nang huminto ang mga pulis, si Katrina ay napatingin kay Miguel na may sukdulang pagkamuhi. Si Aling Lorna naman ay napaupo sa buhangin, humahagulgol, sa wakas ay napagtanto ang bigat ng kanyang mga ginawa. Nilapitan ni Ara ang kanyang ina, ngunit hindi para saktan ito. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Tumayo ka, Nay." Sa gitna ng lahat ng gulo, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ara. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata nila ay nagtagpo. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin lang, alam nilang pareho na ito na ang simula. Ang tunay na simula. Ilang buwan na ang lumipas. Nagising si Miguel sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Walang alarm clock. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang huni ng mga ibon sa labas at ang tunog ng isang maliit na kutsara na tumatama sa isang plato. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Sa maliit na kusina, nakita niya si Ara, nakatalikod, naghahanda ng almusal. At sa mesang kainan, nakaupo si Angelo, masayang sinusubo ang kanyang pagkain, may kaunting sinangag sa gilid ng kanyang bibig. "Good morning, Papa," masayang bati ni Angelo. Ang salitang "ti Papa" ay hindi na nagdudulot ng gulat kay Miguel. Ngayon, ito na ang pinakamagandang tunog sa buong mundo para sa kanya. Ngumiti siya. "Good morning, champion." Lumapit siya sa bata at ginulo ang buhok nito bago tumingin kay Ara, na ngayon ay nakaharap na sa kanya, may daladalang isang tasa ng kape. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting totoo, hindi na puno ng takot o hiya. "Kape mo, alok nito." "Salamat," sagot ni Miguel, ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit nang kunin niya ang tasa. Sa simpleng pagdampi na iyon, may kuryenteng dumaloy, hindi na kaba, kundi isang pamilyar at komportableng init. Umupo siya sa tapat ni Angelo. Habang kumakain sila, bukas ang isang telebisyon sa sala, nakatutok sa isang morning news program. Isang pamilyar na pangalan ang binanggit ng news anchor. Itinuloy ngayon ang pagdinig sa kasong estafa at fraud laban sa mga opisyal ng Sarmiento Group. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang korte sa mga susunod na linggo. Nagkatinginan sila ni Ara. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang pamilya Sarmiento ay bahagi na lang ng isang masamang panaginip. Ang hustisya ay gumugulong sa sarili nitong paraan at sila, wala na silang kinalaman doon. Ang kanilang mundo ay narito na, sa loob ng maliit na bahay na ito. Kinahapunan, sinamahan ni Miguel si Ara sa isang lugar na hindi niya inaasahang pupuntahan nila. Isang tahimik na pasilidad sa labas ng syudad. Isang key care center. Sa loob ng isang simpleng silid, nakaupo sa tabi ng bintana si Aling Lorna. Mas payat ito ngayon, at ang dating apoy sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Hindi ito nakakulong. Ito ang pinili ni Ara. "Hindi siya masamang tao, Miggy," sabi ni Ara sa kanya isang gabi. "Naging masama lang siya dahil sa mga pinagdaanan niya. Hindi ko siya kayang makitang mag-isa sa kulungan." Iyon ang lakas ni Ara. Isang lakas na hindi kailanman maunawaan ni Miguel kung hindi niya ito nakilala. Ang kakayahang magpatawad, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sariling kapayapaan. Nag-iwan si Ara ng isang basket ng prutas sa mesa. Tumingin lang sa kanya si Aling Lorna, at sa isang saglit, may kumislap sa mga mata nito, isang kislap ng pagsisisi. Walang salitang binitawan, ngunit naramdaman ni Miguel ang bigat ng sandaling iyon. Nang tumalikod sila para umalis, hindi na lumingon si Ara. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Sa kanilang pag-uwi, dumaan sila sa isang lugar na hindi pa nakikita ni Ara. Huminto si Miguel sa harap ng isang maliit ngunit magandang bahay. Mayroon itong maliit na hardin sa harap at isang bakod na puti. Hindi ito isang mansyon. Simple lang ito at masarap sa paningin. "Ano nang ginagawa natin dito?" tanong ni Ara. Ngumiti si Miguel at kinuha ang isang susi mula sa kanyang bulsa. "Ilang buwan na tayong nakatira sa apartment ko. I think it's time for a proper home." Binuksan niya ang pinto. Pumasok sila sa isang bahay na walang laman, maliban sa amoy ng bagong pintura at sa sinag ng araw na pumapasok sa malalaking bintana. "Miguel T." Bulong ni Ara, hindi makapaniwala.
Lumapit si Miguel sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ito ang mansyon ng mga De La Cruz. Hindi ito isang palasyo. Isa lang itong bahay, Ara. Isang blankong canvas. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang puso niya ay puno ng sinseridad. Dito, bubuin natin ang sarili nating pamilya. Sa sarili nating paraan. Walang pressure, walang expectations. Tayo lang. Sa mga mata ni Ara, nakita ni Miguel ang mga luhang namumuo, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ito ng saya. Tumango ito, hindi makapagsalita, at niyakap siya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Miguel na sa wakas, nakauwi na siya. Makalipas ang ilang linggo, sa hardin ng kanilang bagong bahay, ang halakhak ni Angelo ang tanging maririnig habang naghahabulan sila ni Miguel sa damuhan. Napaupo si Miguel sa damo, hingal ngunit masaya, habang si Angelo ay tumatawa sa ibabaw niya. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Ara, may hawak na isang pitselang juice, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ara, at nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng ginintuang sinag ng hapon. Sa tingin na iyon, nakita ni Miguel ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan, at ang pangako ng hinaharap. Nalaman niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito pala ay tungkol sa paghahanap ng isang taong nakita ang lahat ng iyong mga sugat at basag, at sa halip na talikuran ka, ay mananatili para tulungan kang buuin muli ang iyong sarili. At sa proseso, nabubuo rin sila. Sila ni Ara. Sila ni Angelo. Isang pamilyang binuo mula sa abo ng nakaraan, ngayon ay nagsisimula pa lang sa isang bagong araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin. Salamat sa bawat minutong inilaan mo upang pakinggan at damhin ang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pag-asa ni Ara at Miguel. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang kanilang mga karakter ay tila nabuhay sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat ng mga pasanin ni Ara, ang pagkalito ni Miguel, at ang dalisay na pagmamahal para sa munting si Angelo. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso. Sana, sa kanilang kwento, ay may napulot tayong aral. Isang paalala na ang ating nakaraan, gaano man ito kapait o kadilim, ay hindi kailanman magiging hadlang sa isang magandang kinabukasan na para sa atin. Ito ay isang testamento na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpeksyon. Ito ay naghihilom. Ito ay tumatanggap. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating sarili. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang tumatak sa iyong puso at isipan? Anong aral ang babaunin mo mula sa kwento ni Ara at Miguel? Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Lihim ng puso.